do this kapag hindi ka maka-atras sa partner mo dahil may anak kayo. Yon. Isa rin talaga ito sa mga katanungan na nababasa ko sa comment section na, Kuya Kiko, paano ako maka-atras sa partner ko kung may anak kami? Yes. Ito mga utol, syempre bilang isang lalaki na rin, against din po tayo sa naghihiwalayan, lalong-lalo na kapag may anak. Na kahit ako is hindi ko rin talaga gugustuhin na makipaghiwalay ka sa partner mo dahil nga may anak kayo, na which is mabubuwag yung pamilya ninyo. Pero ito na nga sa situation na ito, kung necessarily din ba talaga na umatras din sa partner na kahit may anak? For me mga utol, sino ba naman yung may gusto na mabubuwag yung pamilya ninyo? Wala. Kahit ikaw dyan na nanonood na masisira yung pamilya ninyo, lalong-lalo na sa mga anak. Ayaw po ng mga anak syempre na magkahiwala yung nanay at saka tatay, yung magiging broken family. Pero ito na nga, dahil sa kagustuhan ng isang babae na ayaw mo nga masira yung pamilya ninyo, pero ano yung nangyayari? Ano yung ginagawa ng partner mo? Kung ikaw itong nag-iisip na ayaw mong masira yung pamilya ninyo, pero yung partner mo, nag-iisip ba? Iniisip niya ba yun? So, syempre mapasagot tayo na, ganun na nga Kuya Kiko, mabuti pa ako, iniisip ko na para hindi kami masira or hindi kami mabuwag. Pero yung partner ko is parang wala lang sa kanya. Actually, alam na alam po yan ng partner mo. Pero dahil sa bugso ng damdamin, yes, dahil sa kagustuhan niya sa other woman, sa maybe sa katawan, kasi parang ano to parang droga na hindi niya na alam kung ano yung magiging outcome, basta yung sa ngayon is masaya siya. Gagawin niya yung kung ano yung kagustuhan niya, na kahit may masira pa siyang pamilya. So sa mga ganitong situation utol, actually hindi rin ito kakapani-panibago sa mundo na tinatakbuhan natin, kasi ganun nga talaga yung takbo ng buhay, is may nasisira. Hindi natin hawak yung lahat hindi natin mapa-perfect. Na kahit sabihin man natin na ayaw mong magkahiwalay kayo, pero hindi natin hawak kasi yung lahat-lahat or hindi natin kontrolado. That's why I always said na kapag may involved kasi na ibang tao, nakagaya niyan sa partner mo, ay hindi natin yan makokontrol. Kasi may sarili niyang pag-iisip at saka may sarili niyang nararamdaman na hindi talaga natin makokontrol. Kahit nga sa magkakapatid na lumaki na nga sa isang bubong, is pagdating ng panahon ay may kanya-kanya pa ring desisyon na hindi talaga natin mapagsabihan. So that's why wala po tayong magagawa dyan utol. Kapag yun ang ginusto ng partner mo na kahit may anak pa kayo, is hindi mo yan mapipigilan. So di ba, kahit ano na yung ginagawa ninyo, kahit nagpa-counseling na kayo, yes, kahit lahat na ginawa mo na, santong paspasan na o santong dasalan, pero wala pa rin nangyari, ganun pa rin. So for me utol sa akin, wala na tayong magagawa, ganun talaga yung takbo ng buhay Kahit sabihin man natin na gusto mong mabuo, pero yung partner mo naman is hindi naman yun yung goal niya na mabuo kayo, kundi mas gusto niya pang sumama sa ibang tao or sa ibang babae. Then wala tayong magagawa diyan, kundi kailangan nating tanggapin. I-accept natin utol, walang perpekto sa mundong ito. Yes, lahat naman ng mga babae, isa nga rin talaga na magkaroon ng buong pamilya. And then may mga kalalakihan din na ganun din yung gusto. Pero nakatagpo ka lang kasi ng lalaki na iba yung kagustuhan, na walang kapangapangarap. Na kahit makasira siya ng pamilya niya or masira man yung pamilya niya, is wala siyang pakialam. Then kailangan mo itong ibigay sa kanya. Umatras ka utol, na kahit may anak pa kayo, sa mga anak dyan, yes, I feel sorry din talaga na ganun talaga Maintindihan at saka maiintindihan din ninyo yan paglaki ninyo. Yes, may mga anak dyan, paglaki nila is maintindihan or mauunawaan din nila yan. Lalong lalo na kapag maranasan din nila. Kasi sa mundong ito is maraming marahas na kung gaano tayo kabait. Yes, ang buong akala natin is yun din yung isusukli sa atin, kabaitan, pero hindi pala. So that's why kailangan din nating maging matapang. Kailangan din nating maging marahas ng kaunti.
Kasi sa mundong ito is kailangan mo ring dumiskarte. Hindi yung puro bait-baitan. Kasi aabusuhin ka lang ng mga tao. Lalong-lalo na yung mapagsamantala ng mga tao. So kailangan marunong ka ring umiwas, marunong ka ring umatras. Hindi yung nandiyan ka pa rin dahil sa sobrang kabaitan mo. No. I tried utol ha, kahit ako napagdaanan ko yan. Na doon ko rin napagtanto na kahit gaano ka pala kabait sa isang tao, is hindi mo pala mapipilit na ganun din yung isusukli sa'yo. Yes, binigay mo na lahat-lahat pero yung ginawa sa'yo is puro kasinungalingan. Puro pagpapanggap lang pala. So doon ko rin naisip na hindi rin pala sa lahat ng oras is kailangan nating maging mabait. Kailangan din nating gumising. Na kailangan din pala nating tulungan yung ating sarili. And then, syempre pagdating na naman sa sustento, may mga kababaihan talaga na hindi makaka-atras dahil nga sa sustento din. That's why utol, palagi ko rin pong ina-advise na hanggat maaari, kahit may partner ka pa, is dapat meron kang sariling source of income. Dapat may pinagkakakitaan ka. Dapat maghanap ka pa rin ng way or ng paraan kung paano ka kumita para may panghuhugutan ka. Like I said, hindi natin hawak yung mundo or yung buhay ng tao or makokontrol yung buhay ng partner natin. So mas mainam pa rin na meron tayong bala or may panghuhugutan para kung sakali man na mawala yung partner mo, ito knock on wood, na let's say namatay siya, na bangga. Yes, syempre paano ka ngayon kung wala kang panghuhugutan? So mas mainam na po na handa tayo. All the time talaga. So sa may mga humihingi ng sustento dyan, yung iba nga is ina-advise na sige ilapit mo sa barangay, ganito para magkaroon kayo ng kasunduan para sa sustento. Pero ang tanong utol, hanggang kailan magsusustento yung partner mo na yan? Sakit sa ulo yan sa kakasingil mo. Masasaktan ka lang sa kakasingil mo sa kanya. So if I were you, hanggat kaya mo namang buhayin, magbanat ka po ng buto, alang-alang sa anak mo, alang-alang sa sarili mo. Kasi kung maghihintay ka lang maging dependent ka sa partner mo na walang kwenta na ipinagpalit ka, mahihirapan ka lang, masasaktan ka lang talaga ng sobra-sobra. Ma-stress ka lang sa kakasingil sa kanya ng sustento. So always nyo po yung tandaan kung hanggang kailan ba talaga yung pagsusustento ng mga partner ninyo. Diba? Kung mararamdaman mo lang naman sa ngayon na parang gano'n na nga, parang hindi naman tatagal baka mahihirapan na naman ako maningil dito. So if I were you utol is kumayod ka, magbanat ka ng buto. Maraming single mom dyan. Saludo po ako sa mga single mom dyan na nagkandahira para sa anak nila, para mabuhay or para maitaguyod yung mga anak. Dahil lang nga talaga sa mga walang kwenta din na partner. So ganun po yun mga utol. Sa mga gustong umatras, kung nasaalang-alang na yung buhay mo, sinasaktan ka, pinapahirapan ka ng partner mo, at saka I know na nagawa mo na yung lahat-lahat. Ginawa mo na yung lahat-lahat, so wala pa rin. Kailangan mo ring matutong umatras utol. Okay, alang-alang na rin sa anak mo kaysa magkasakit ka pa sa kaka-stress mo dyan sa partner mo. Okay? So yun po mga utol, sana'y malinaw sa inyo at saka sana'y nakatulong talaga yung video na ito. So yun lang po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawangan kung naranasan ko, bibitawan para malaman mo anong sayang na pinaglaban ko para lang